Mahalaga po topic natin na mga gamot na posible lang naman makasira sa atay. Ang point is po, syempre kailangan natin uminom ng gamot kung may sakit, kung merong kailangan, di ba? Kung may infection, di ba? Wala tayong choice. Pero at least alam natin, may ilang mga gamot posible makaapekto sa liver. So naka-watch out lang tayo doon. Okay? Hindi ko sinasabi huwag uminom ng gamot. Kaya sabi ko nga, kumonsulta sa inyong doktor kung anong sasabihin niya, susundin natin. Pero merong ilang gamot na titingnan mo lagi o baka may liver signs tayo. Ilang porsyento nagkaka-side effect, hindi natin masabi. Baka 1%, baka 5%, depende sa tao. So, ang tawag dyan, pag nag-side effect sa gamot sa atay, toxic liver disease or toxic hepatitis. May mga gamot, may mga herbal supplement, may chemical, may solvent, may alak. Lahat sila posible makakos. Sabi ko, baka maliit lang naman ang chance, 1%, 2%. Depende sa tao, minsan depende sa lahi, sa genetics nyo. That's toxic hepatitis. Yan ang mga cause. Papakita natin yung ang sintomas nito, naninilaw. Okay, naninilaw, iba nilalagnat, iba nagkakarash. Makikita nyo may allergic reaction, nasisira yung atay. Nagjo-jaundice sila. So ito'y possible sintomas pag nag-react yung katawan natin sa gamot. Explain ko mamaya. Gamot o kahit supplement, pwede po mag-react. Sumasakit ang tiyan, namamaga dito sa kanang parte, nasusuka, nausea, vomiting, naninilaw, okay, yellow ang mata, yung ihi, nagiging very dark yellow, inaantok, minsan nilalagnat, nahihilo, at may mga rashes na naglalabasan. Ano ang mga posible? Sinabi ko posible lang actually maliit lang naman ang chance pero based on sa mga emergency room admissions, ito yung mga top medications na nakaka-cause ng toxic hepatitis o yung mga problema sa atay. Number 1, simpleng paracetamol. Yan ang number 1. So, ako umiinom ng paracetamol. Lahat tayo umiinom ng paracetamol. Kasi nga, masyado siya madali makuha. Over the counter na kahit anong bahay may paracetamol. May mga tao na overdose sa paracetamol. Favorite yan ma-overdose. Paano available Pag normal dose or low dose, walang problema. Pero pag nasobrahan ang paracetamol, ang tinatamaan niya liver. Minsan, very rarely, kahit sa normal dose, nakakataas konti ng SGPT, SGOT, pero temporary lang. So, alam lang natin, paracetamol or acetaminophen, pag nasobrahan o pag may biglang nanilaw, umiinom pala, yun pala ang cause. Pain reliever. Okay? Pain reliever, hindi lang sa kidney may problema, hindi lang sa ulcer, pati sa atay, pwede rin pala. Pati kasama yung aspirin, mga ibuprofen, pain reliever, aspirin, pwede rin pain reliever. Paminsan-minsan nagkaka-problem din sa liver. Pero usually, pag matagal mong iniinom, long use of pain relievers and high dose or overdose na hindi nire-reseta ng doktor. Ito po, ito si Doc Lisa, naka-atorvastatin. Okay? Pag umiinom kayo ng simvastatin, atorvastatin, kailangan naman, di ba, mataas ang cholesterol masyado para hindi ma-heart attack. Pero in a small portion, may small percentage, binabantayan natin yung liver. May ilang tao, tumataas yung SGPT, SGOT, liver enzymes pag nakastatin. So, binabantayan lang. Pag tumaas, so baka nagre-react ka, titigil natin. Parang lahat naman ng gamot Kung may allergy ka sa aspirin, ditigil. Sa amlodipine, napakagandang gamot sa high blood. Pag nagmanas ka sa amlodipine, babawasan natin o tatanggalin. May antibiotics, like coamoxiclav, common din na magkaroon ng liver problem, erythromycin, methotrexate, pang autoimmune disease, ito mga antifungal, steroids, dami sa gout, aldopurinol,
pang HIV, at syempre pang tuberculosis, yung gamot sa TB. So, itong mga gamot na to, alam to ng mga doktor, pag binibigay nila, after 1 week, 2 weeks, check na yung liver enzymes. SGPT, SGOT. Pag hindi tumaas, wala siyang side effect. Lalo na sa TB. Daming Pilipino nakainom ng anti-TB medicines, ang dami natin tuberculosis, binabantayan lagi yung atay. Pag tumaas, binabago ang dose. Okay? Hindi ko sinasabi itigil, kailangan inumin. Kung cholesterol o infection, lalo na sa TB, kailangan inumin yung gamot. Pero in 1 week, pinapa-monitor ng doktor. Sabihin, check niya natin to, in 1 week ka, uminom ka ng gamot Tignan natin kung normal. Palagay natin, ito po, TB. Okay? Tapos nagka-problema sa atay. Anong gagawin? Ang binabantayan kasi yung 4 na gamot sa TB. Yung 2 ang mas binabantayan sa liver, INH tsaka rifampicin. So, normally, binibigay yun, INH, rifampicin, plus iba pa. Pag nakita nila nag-react yung liver, babawasan. Tatanggalin yung rifampicin. Pag nag-react pa rin yung liver, tatanggalin na yung INH, rifampicin, yung iba na lang binibigay. So, sasabihin nyo, ba't hindi na lang yung iba ibigay? Pag iba kasi ibibigay, ang tagal ng gamutan, 2 taon, 1 to 2 years. Normally, 6 months lang. Tsaka, meron din kanya-kanyang side effect itong mga ibang gamot kasi. Pag dito, misa nga mas matapang pa. Sabihin mo, Dok, hindi nila ako iinom. Pag di naman tayo inom ng gamot, malulunod tayo sa TB. Kakainin ng TB yung baga. Hindi rin po pwede. Okay? Merong accepted risk na maliit, basta alam lang natin kung ano babantayan. Drug-induced liver failure. Bihira lang mangyari. 1 to 2 such cases, bihira lang. Pero, binabantayan. Madalas daw, hindi nire-reseta ng doktor, sariling inom ng pasyente. Anti-TB medicines, common pain reliever, bodybuilding, mga protein, binabantayan din, antibiotics. Chemotherapy, di ba? Kailangan mag-chemo para makontrol yung cancer. Kaya lang, binabantayan din ng liver. May herbal supplements. Depende. Maraming klase. Kahit herbal supplements, babantayan din yung atay. Merong a few na known na pwede tumaas. Kaya hindi porke herbal supplement, libre na agad. Hindi po. Kasi chemical din siya. Kahit sa halaman pa siya galing, yung gamot naman galing sa halaman. May halaman na poisonous. Kaya nga siya may epekto. Diba? May epekto. Mga gamot sa puso galing din sa halaman. Maraming galing sa halaman. Merong mga chemical na nakakasira sa atay, mga panlinis, yung pamatay ng pesticide, damo, fertilizer, may mga solution, di ba? Mga pinag-iingatan natin. Gaano kalaki ang chance na magkakaroon kayo ng liver problem? Okay? Mas malaki ang chance na magkaroon ng toxic hepatitis kung umiinom ka ng alak. Pag umiinom ka ng alak, sabihin medyo mahina na yung atay. Dati ka nang may hepatitis, dati ka na may fatty liver, dati ka na alcoholic, may cirrhosis, mas matanda ka, yun. Pwede mas magkaroon ng side effect. Kaya mas maingat tayo. Meron pa isang gene mutation na mas mahina yung atay. Paano malalaman kung naapektuhan na yung atay? SGPT, SGOT, papa-ultrasound, papa-CT scan, minsan liver biopsy pa. Gamutan, tigil yung gamot, palitan. Tigil kung ano man yun. Tigil yung chemical, tigil yung supplement kung ano man yun, switch medicines. Diba? Kaya lagi nga, pag binigay ang gamot, titingnan ano ba side effect. Kung okay naman, di wala. Ako, isang araw, may bago ako iniinom na gamot. Diba? Tinitignan ko, kung babasahin ko yung side effect, ang dami. Pero wala naman akong rush. So, nasanay na ako, tinutuloy ko na lang. Switch medicine, stop alcohol. Usually, pag tinigil na yung anuman yon, chemical, gamot, o supplement,
gagaling dapat yung atay. Ano? Hindi na siya palyado. Yung isang overdose, paracetamol or acetaminophen overdose, may antidote. Pag dinala yan sa ospital, minsan may nag-overdose. O na-break up ng boyfriend, nag-overdose. Ito binibigay, acetylcysteine. Kaya lang, pang paracetamol overdose lang siya. Tapos, minimigan na swero. Okay? Sana nakatulong tong video natin para bantayan lang ilang mga gamot na dapat lang ingatan kung iniinom natin. So, possible naman yung liver, alagaan po natin. God bless po.